Ang trabaho ko'y walang ibang masumpong medyo sabi nga ng ko na white collar job. Ito nga aking ginagawa. At sabagay mahirap din ditong trabaho ito. Hindi sabi nga ng ibang Pilipino hindi gawa ng tamad. Kailangan kahit may sakit, kahit nilalagnat, ay tatrabaho ka nang hindi ka madihado. Ang lumabas doong malaking issue namin na katutubo sa kahirapan ng hanap buhay. Yung tulad ng walang bumibili ng mga kalakal, tapos may bumili man napipilitan sa murang halaga. Na ipagbili namin yung aming kalakal, yung tanim, napipilitan kami dahil wala kaming pambili ng pagkain, maski sa mura. Ano? Sunod yan, ito na ang gagamitin. Ito ang maliit na ito. Ito naman, ang pagkuhan ito. Pag naluto na iba maluto. Ito naman, ang isusunod na ialagay. Yung kawayan. Ito ay binubutasan. Yung paganyan na. Ganyan mo, ito ang ilalagay mo. Ganyan. Ito po ay kibig na pinagkukuhaan ng kabuhayan ng mga taga rito. Ibinibinta namin ito para may sa pangkabuhayan, dagdag sa pinagkakakitaan. Ito naman po sa Sigay ay ito po ay aming kinukuha rin dito sa dagat at amin po binibinta rin para magkaroon din kami ng dagdag kita para sa aming buhayan o sa iba pa marami pang iba. Kaya po ito ay mahalaga sa amin. Katulad nito, ito pinagbibili, nabibinta rin yan. Ito po namang kapaglimban ay ito po na may nabibinta din. Balat na nga yung pinapagbili din namin. Didagdag din naman sa pangkabuhayan. Pagbili po at pagbibinta namin ng pulot ay isa pong mahalaga sa amin na kahit kung tingnan natin ay kaunting bagay yung pulot pero ito po ay makakapagbigay ng malaki sa mga katutubo. Ang processing center po ay ito po ang layunin po kaya nabuo ay para magkaroon ng hanap buhay ang mga katutubo. Una na po dito ang pagsasaproseso po ng pulot. Na pinoproseso po namin ang pulot dito po sa processing center. Sa pamayanang ito, may buo na po kaming grupo na ang tawagin po namin ay kumot. Kung saan po ito po yung kumikilos upang mapatakbo ang pagsasaproseso ng iba't ibang pagkakakitaan naming mga katutubo. Katutubo din po yung mailan po katutubo na nakapagsanay upang maiproseso o pagdadalisay ng pulot. Sa ganang amin po, sa ngayon, napakahalaga talaga pala ng pulot. Kami ay kumbaga man dahil sa kakulangan ng aming pagkain, ay kami dahil kulang kami sa kinikita, ito ang yung aming isa sa
pandagdag doon sa kinikita namin sa labas na halimbawa katulad ng pera o pagpapaupa. Ito yung dagdag namin. Pag kami kinukulang, ito yung dinadagdag namin pagkain. Parang panghusto sa pang-araw-araw na pagkain. Ikalwa, dito pa rin namin kinukuha yung mga gulayin, yung katulad ng pag kami may pagkain na halimbawa yung puno, yung laman nito, ay pwede namin gulayin pa yung katulad nitong dahong ganito Saka yung panlahok, pandagdag pa din namin yung saging na kung saan ay kaya kahit kaunting sinasaka ay madami yung aming itinatanim dahil sa yung una ay di ang mauna namin hukayin ay di yung puno ng kamuting kahoy. Ikalwa yung saging. Sa ngayon, iba-iba na yung sitwasyon. Kung wala kang pera, hindi ka makakakain. At kung hindi ka bababa, marami pang proseso para makakain ka ng totoong pagkain. Pero dito parang buhay na buhay kami. Pagka nakikita namin ito, pagka galing kami sa baba at dumidiretso ako dito sa kaingin namin, para akong panatag na yung kalooban, parang tulad ng dati, doon nabubuhay yung ano ko. Yung gutom na rin yung matatanda. Ito yung ibon, kukulok. Ito yung kukulok na hinahanting namin. Tatay, masipag po yung tatay ko eh. Yan. Ito yung sample. Pagka isinahog mo ito dito, Masarap na. babalutan na ng lasa ito, masarap na yon. Kukulok po. Kita nyo lang Yung hut ganyan. Oh. Ay, di naligawa, di na. Ganon. Kuro-kuro. Ito. Mataba. Peta ka mo rin. Ipamimihata. Hati, ipalaman. Yan. Kataba na. Ay, ko'y mamili na nag-ibak. Ay, namitay na. Hati, ay. Yamo, ihabay. Tama haba ng habay. Ito ang bilang maging pinanggalingan ng kultura namin ng mga katutubo sa panghuhuli ng isda sa tubig. Kapag sa tag-ulan, hindi namin kayang huliin, malakas ang tubig. Pero nagagamit din namin ito ang pagsasagap kapag bagong darating ang tag-ulan, yung isda nasa gilid ng ilog. Doon kami nananagap sa gilid ng ilog. Pero sa kalagitnaan ng ganyan, wala na. Kapag ang tagal ng tag-ulan, hindi na kami nakakahuli kung hindi sa tag-araw. Tag-araw, yan. Diyan na kami masaganang nananagap, nag-aantukos. Yung antukos ni Alcabos, pinapanan ng ganyan. Ganyan ang kagawian namin noon, galing sa aming kultura. Ngayon, mayroon din na nanandaw ng ganyan. Makahuli yan. Ilagay doon sa ubog, kaldero. Mayroon din ng bateng ng ganyan. Ganyan ang panghuhuli namin. Bateng. Binubugaw ng ganyan para mahuli. Papunta ron sa bateng. Ilagay naman doon sa kaldero. Pero sa kalahatan ng panahon ng panghuhuli namin, tag-araw. Panghuhuli namin ng isda. Pero sa tagulan ng ganyan, hindi kami gaanong nakakakuha ng isda dahil sa malakas ang tubig. Malalim ang pinaghuhukayan namin ng labit, pinaghuhukayan ng yung kamuti naman, mababaw lang. Kaya lang, ang labit ay malalim ang kuwan. Ito ang ginagamit namin. Pag hindi na namin kaya ang baon namin, yung lupa. Kung walang bigas, yun ang ginagamit namin. Walang bigas kami noon. Pambihira ang bigas. Kung wala kaming palay, kung wala kaming nakapagtanim ng palay, kamuting kahoy,
ano-ano ang kinakain namin. Walang pambira ang bigas noon sa amin. Kaya saka yung saging na may buto ang kinakain namin at saka kalot, niluluto namin, magdamag sa sapa, binababad namin sa sapa, yun ang pagkatapos, yun ang kainin namin. Kung madaling araw na, kinakain na namin yung kalot. At saka yung parang patani, iilo. Yun ang nilalaga muna. Siguro alam ni Bruce na kalot ang kinakain namin. Tapos, pag may nabili sa amin, binaba kung minsan, ginagawa namin, pinagbibili namin na para pantawid gutom, dagdag namin dun sa mga kinakain namin. Kaya lang, ang isang problema nga, dito sa Uway, yung walang budget, na katulad namin sa pamayanang ito ng Kagusisan, ay hindi makapagbiyahe. Dahilan sa hindi kami makagamit ng permit dahil wala naman kami ibibiyahe. Maski pinapahintulutan ng DNR na bumiyahe kami, wala kaming lakas na loob na para magbiyahe. Pero yung ibang mga katutubo nakakapagbiyahe dahilan sa sila ay kuminsan nakakautang ng puhunan, nakakapagpauway. Una yung sa bahagi ng paggamit noong mga hindi kahoy na produkto na hindi rin ganun ka bukas yung DNR para sa paglalabas at pagbibenta ng mga hindi kahoy na produkto. At nagre-resulta ito ng kahirapan ng kabuhayan sa mga pamayanan